Ang pag-uusapan po natin ngayon ay we will continue on our series sa Sacred Families, no? Developing the family according to God's design. Okay? So, for those who are new in this church or ngayon lang nakarinig nung series na to, let me give you a background. This series explores the true purpose of home and family in God's design. So sabi dito, ang home and family, may design si God para dyan, di ba? And one of the lessons here is preparing children for adolescence. Okay? With a focus on the teen years. Sa mga teenagers po ang focus natin ngayon. This morning, we will discuss part 1, which is an introduction of this lesson. And then, yung lesson natin, which is the preparing for teen parenting. And then, the meat of this lesson, actually, introduction lang tong gagawin ko kasi marami tayong kailangan i-cover bago natin i-tackle yung teen parenting, no? And the real meat of this lesson is next week sa part 2. Ikaw yata yun, Pastor Orly, di ba? So, bibigyan kita ng magandang introduction para hindi ka na masyadong mahirapan. So don't miss out on that, okay? We've already covered half of the whole series, no? Nasa number 6 na tayo. I think I still have 1 month to go para matapos to conclude this series. And if you missed the previous lessons and want to listen to them, we have it on the Rema page. Na-visit nyo na ba yung Rema page natin? So pag may na-miss po kayong mga lessons or gusto nyo pong reviewin, kunyari meron kayong problema dun sa anak nyo. Ano nga yung sinabi ni Pastora Nancy dun sa lesson 3? Pakinggan ko nga ulit yung sinabi niya. Di ba? Nandun po lahat sa Rema page po natin yon. So, punta po kayo doon. Kompleto po yan. Alright? So, preparing for teen parenting. Okay, part 1. The key word here is what? Preparing. Okay? Ano ba yung ibig sabihin ng preparing? If we prepare for something, do we do it before it happens or when it happened na? Of course, before it happens. Kaya nga preparing. Tama? We do not prepare for a storm if it's already storming. Tama? And hindi tayo mag-iihip ng salbabida pagka nasa dibdib na yung baha, di ba? So, preparing. Alala ko si Carlos. Kasi pag sinasamahan ko siya sa school, lagi ko siyang nire-remind. Carlos, lagi ka magdadala ng payong. Alam niya naman, teenager, parang yung payong hindi yun in sa kanya. Baduy payong, di ba? So, hindi siya nagdadala ng payong. Lately, ulan ng ulan. Hindi siya nagdadala ng payong. Ano nangyari? Ang dami ng payong sa bahay. Galing sa binibili daw niya sa 7-Eleven. Kasi hindi siya nagdadala ng payong. Ano sinabi ko sa'yo? Di sana kung nagdadala ka ng payong. Ngayon, ang dami namin tuloy payong. Tigi-isa na kami. Yung mga maliliit. Mahal na. Dati yung mga payong na ganyan, tagwa 160 lang. Ngayon, 300, 350 na. So, thank you, Carlos, sa mga papayong mo. No? Nagpapayong siya. Okay, in this lesson, we will learn how to prepare our children before they reach the teen years. So this is from infancy, 0 years to 12 years old. So sino dito ang mga parents na may anak na nagbibinata na taas ng kamay? Yung may mga anak na 0 to 12. Patiin nga ulit, marami-rami ba? Hindi masyadong marami. Siguro yung iba dito mga teen. Okay? Yung mga may anak na 0 to 12, makinig po kayo sa akin dahil marami po tayong mapupulot dito, no? Tapos yung mga may teenagers na, sino dito yung mga may teenagers na, taas kamay? Mas madami pala ang may teenagers na dito. Kumusta naman po yung mga teenagers natin? Mababait? Yan ang gusto kong marinig. Basta teenagers ng Rema ay mababait. Okay, thank you. Okay, I want to start off with the text from Proverbs 22 verse 6. Sabi dito, train up a child in the way he should go.
Even when he is old, he will not with consistency. Diba? Until we see the desired outcome or until we reach the goal. But before I said, over a period of time. Okay? Paano kung train ka ng train? Consistent ka naman, religious ka naman, di ba? 3 taon mo na tinitrain yung anak mo na, di ba, magwalis dyan sa garahe, hindi pa rin. Ibig sabihin, we need to change our approach. Kasi bawat bata, mayroon sariling trip yan di ba? Yung approach mo sa isang bata is different sa bata. Alam ko yan, meron akong 3 lalaki. Di ba? So, iba-iba rin sila ng trip. Okay? Our goal as parents is to release our children to the Word with full confidence that they will make the correct decisions every time. Okay? Yung mga magulang ng mga may teen dyan, nung nirelease nyo ba yung mga teenagers nyo sa world, may confidence ba kayo na lahat ng decisions nila ay correct? Amen! Lakas ng amen doon. Okay, ibig sabihin, na-meet ni Sister Nancy yung goal niya sa mga anak niya. So this should be our goal, no? Na hindi na tayo mangangamba, naku, baka ma-influensyahan yun ng masama, naku, baka nagda-drugs na yun, or, di ba? Our goal as parents is decisions every time. Amen? Excuse me. And how can we be sure of this? Paano natin masisigurado? Kasi di naman natin mababantayan lahat ng ginagawa ng mga anak natin Hindi mo naman yan mababantayan kahit gaano ka ka-stricto dyan, hindi mo yan mababantayan. May mga panahon na he makes his own choices. Tama po ba? So, how can we be sure that they make the correct decisions? Okay, the answer is by instilling in them good values through learning the Word of God. Kaya mga magulang, napakahalaga sa pamilya na tinuturo natin ang salita ng Diyos. Dahil dito, natututo yung mga anak natin ng values na makukuha lang niya sa Word of God. Ngayon, pag na-instill yung good values na yan sa kanila, you will have that confidence na kahit saan mo sila dalhin, kahit saan sila mapunta, they will always make the right decisions. Amen? So, tatandaan po natin yan. Madali lang. Proverbs 22 verse 6. Okay. Yan. Next slide, please. So, I want to start the lesson with this book by John Rosemond called Teen Proofing. Okay? Fostering Responsible Decision-Making in Your Teenager. Yan. Ibig sabihin, itong lesson natin, mostly nanggaling sa first part na itong book na to. So, kung gusto niyo ng kopya niyan, hindi po kayo agad makakakuha dahil hindi po available sa atin tong book na to. Pero I suggest hanapin niyo siya sa Google. Pero pinadali ko na yung buhay niyo. Hinanap ko na yung PDF niyan. Okay? Kasi lang to sa Amazon lang natin to mabibili. Although, kung gusto mo talaga yung book, you can order from Amazon. Nag-ship na sila sa Pilipinas. I think this book cost $30, no? Ano gusto niyo, $30? Hingi na lang kayo sa akin ng PDF. PDF na lang. Sige nga, tingnan ko kung sino yung hihingi ng kopya. Sige, basta i-PM nyo lang ako, bibigyan ko kayo ng kopya nito. Okay, responsible decision makers. Who wants sons and daughters who are responsible decision makers? Taas ang kamay. Siyempre, lahat tayo, di ba? We want our sons and daughters to be responsible decision makers. Mahalaga ba yun? Sa tingin nyo? Yes, of course. Why? Because life is a series of choices. Do you believe that? Okay? That your future is shaped by the several small decisions that you make every day. Okay? That by making the best decisions, we are set to live a happy and trouble-free life. Okay? Every day we make small decisions that produces a particular outcome. Kunwari, nag-decide ka, bukas mag-e-exercise na ako kasi ang bigat ko na, di ba? Hindi na magkasya yung aking wardrobe, di ba?
Lagi na lang suot mo yung free size o kaya yung extra large. Yung mga small mo, di ba? Hindi na nagagalaw. So sabi mo, gigising ako bukas. Papa-alarm ka. Di ba? Doon pa lang nag-decide ka na eh. Di ba? You decided to shape up. Tama. Okay, nag-alarm ka, nagpa-alarm ka. Pa-alarm ka, 5 o'clock. Uy, aga. Magja-jogging ka. O, di natulog ka na. Nag-alarm na, 5 o'clock. Okay. Nagising ka. Inaantok ka pa. Yung cellphone mo may nakalagay snooze. Di ba? Ibig sabihin, pwede mo pa siyang i-postpone yung alarm for another 5, 10 minutes, ganun, di ba? Di ini-snooze mo. Na 5 snooze ka na yata. Tapos bumangon ka alas 8. Hindi ka na naka-exercise, di ba? So doon pa lang sa pag-alarm ng telepono, meron ka na namang choice doon. You can either wake up and exercise or just be lazy and sleep. Di ba? Sino sa inyo yung nakaka-relate dito? O hindi na kayo nagpapa-alarm kasi wala rin namang saysay. Ako, ang ginagawa ko, nagpapa-alarm ako para magising si Blanks. Tapos si Blanks ang gigising sa akin. Tapos pinapagalitan ako. Bakit ka ba pa-alarm ng pa-alarm? Tapos hindi ka naman bumabangon. So, ayun, di ba? Eventually, how you make these choices forms your behavior. Okay? A behavior is formed, di ba? Ang behavior, hindi mo yan i-decide na, ngayon, magiging akong masipag. You cannot decide on being masipag kung hindi ka naman talaga, kung yung choices mo sa buhay, long time ago, hindi naman direct sa pagiging masipag. Hindi ka nakikita mo yung kalat, hindi ka naman nagwawalis. No? So you get my point. Tama po ba? Yung isang adik o yung isang lasenggo, hindi yan nag-decide sa isang araw nung nagising siya. Magiging adik ako ngayon. Diba? Hindi yun nangyari ng ganun. May pinagsimulan yan matagal na. Siguro nung teenagers, nung college siya, di ba? May problema siya, tapos inalok siya ng konti lang, ganyan. So nagsimula doon, di ba? O meron pa, yung teenage pregnancy, nabuntis, yung babae, di ba? Tapos iyak siya ng iyak. Sorry siya sa magulang niya. Sorry po. Sa youth council, sorry po. Promise po, 1 beses lang po namin ginawa. Tapos nabuo. Parang ganon. Hindi totoo yan. Di ba? Nagsimula yan sa pa-holding hands. Di ba? Nagsimula yan sa pa-beso-beso, kiss sa cheeks, di ba? Hug. Ako. Sino dito yung mga teenager? Naku, mag-ingat kayo sa mga pa-sweet-sweet na ganyan. Di ba? Kung ako sa inyo, dahil nag-aaral pa kayo, wag muna kayo mag-boyfriend at girlfriend. Tama ba? Sasabihin ng mga kabataan dito, si Brother Chris naman, ang aga-aga nagsishare. Pero tingnan mo yung mga magulang nyo, amen! Napaka-enthusiastic nila, di ba? Ibig sabihin, isa lang yung gusto namin. Kasi bakit? Alam na namin yan eh. Dumaan na kami dyan, kaya makinig kayo sa amin. Amen ba? Sasabihin mo, bro, kailangan ko ng inspirasyon. Kailangan ko ng inspirasyon eh. Tumigil kayo. Di ba? Dapat ang maging inspirasyon nyo, yung ma-achieve nyo yung dreams nyo. Di ba? Balang araw, magiging successful kayo sa buhay. Pag-aagawan kayo ng mga companies, di ba? Sa akin yan. Hindi, sa akin yan. Mas mataas ang sahod na bibigay ko dyan, di ba? Ganon. Dapat ganon ang maging inspiration natin, maging motivation natin. Our success. Huwag muna nating isipin yung love, ganyan. Meron tayong time dyan pagkatapos natin mag-aral, tsaka pagka nagkaroon na tayo ng magandang career. Amen ba? Ang nakikita ko kasing problema sa mga kabataan natin ngayon is, wala na silang pangarap. Nakikita ko lang sa kanila. Bakit? Kasi masyado na silang komportable kung nasaan sila ngayon eh. Diba? Makikita mo sa mga history ng mga magagaling na mga businessmen ngayon, makikita mo yung yung nakaraan nila, walang-wala sila eh. Pero dahil doon sa walang-wala sila, dahil doon sa necessity, natuto silang mangarap. Ang problema sa mga kabataan ngayon, dahil masyadong pampered ng magulang, protected masyado ng magulang, wala na silang parang wala na silang goal, wala na silang pangarap na
gusto ko balang araw ako magiging presidente ng pinakamalaking airlines dito sa Pilipinas. Ako yung engineer na gagawa ng unang-unang subway na magko-connect from pinakamababang part ng Pilipinas hanggang sa pinakatuktok. Nawala na po yun. Yun po ang problema natin. Sige, tanungin ko kayo mga kabataan, ano ang pangarap nyo ngayon? I challenge you. Sige nga, kung may maisip kayo. Huwag naman sana pangarap nyo, makagraduate lang ako ng high school. Masaya na ako. Huwag naman po Pero may nakakita doon sa yearbook namin, mayroong ganun na bata. Pangarap lang niya makatapos ng high school. Huwag po tayong ganun. Diba? Masyadong, ang buhay natin ay masyadong precious. Tsaka masyadong maigsi para ganun lang maging pangarap natin. While we're at it, let's aim big. Amen po ba? At saka ang mga anak ng Diyos dapat mataas mangarap. Why? Because we know that God is our, diba? Our sidekick. Amen? Okay, ba't ba tayo napunta doon? Teka, nasa book tayo, di ba? Yung book kasi, yung book kasi na to, ang point lang naman ni John Rosemond ay, if you do the hard work of parenting, okay, when the child is still young, you will have less problems when they reach the teen years. Okay? Tama naman, di ba? Pagka doon pa lang sa bata sila, pino-form mo na sila, parang bonsai yan eh. Pagka gusto mo ng tamang forma, kailangan i-form mo na siya para pagka lumaki na yung mga ugat niya at saka yung mga branches, yung trunk niya, dun sa forma na gusto mo, yun yung magiging paano pagka matigas na? Paano pa natin gagawin yun? Palit na lang bonsai. Gawa na lang iba. Hindi. Diba? Meron din tayong lesson para dyan. Diba? Alright. Sabi dito, if you do the hard work of parenting, ayan, nasabi ko na yan. Do you agree? But here's the problem. 100 years ago, there was no such thing as teen culture. Okay? Ano ba itong sinasabi natin na teen culture? Teen culture is a way of living where adolescents with income have money to spend. Okay, yan. Media devoted exclusively to teenagers. Okay? Ano ba ang media? It's a means of mass communication. Ano ang means of mass communication ngayon? Social media platforms, di ba? Yan na ang ngayon. Anong naiisip niyo pagka social media platform? Facebook. Sino dito may Facebook? Taas kamay. Yan, totoo. Yung may Facebook, taas ang kamay. Oh. Yung mga may Facebook dyan, nagpe-Facebook. Mga matatanda na kayo. Sabi ng mga bata, ang Facebook pang matanda na raw. At for your information, hindi na sila dyan nag-chat-chat. Kasi nakikita sila ng mga magulang. Ang mga social media platforms na ginagamit na nila ngayon ay Twitter, IG, ano yung IG? Instagram. Ano pa? WhatsApp. O, di ba? Hindi natin alam, di ba? Pero yan na. Ano pa? Teen culture. Marketing products directed exclusively to teens and preteens. Di ba? Marketing campaigns aimed at children or teenagers. Naalala nyo ba yung observe nyo how times have changed, ha? Naalala nyo ba yung, nakakapanood ba kayo ng commercial ng Trust Condom noon? Di ba noon ang commercial niya, parang ang eksena merong isang balikbayan, di ba? Tapos pagod siya sa trabaho, tapos marami silang anak na kailangan kontrolin na yung anak. Kasi yun, may Trust Condom, di ba? Ngayon, ano na yung commercial ng Trust Condom? Ano makikita mo? Mga binata, nagpa-party, di ba? Tas makulay, ganyan. Iba na, di ba? Para bang pinopromote nila yung contraceptives, or hindi nga contraceptives. Actually, ang pinopromote nila is premarital sex, di ba? Yun ang pinopromote nila. So, can you see how drastic yung in 100 years lang And mind you, ang 100 years hindi masyadong matagal yan. Baka sabihin, 100 years naman pala. Hindi po. Kung may lola kayo na 95 years old, parang lifetime lang na yun. Totoo, di ba? Meron pa tayong mga, lifetime lang na yun, yung 100 years. Kung gaano, nag-shift yung
yung society from then to now sa teen culture. Okay? So yan ang problema. Youth ministers, nagkaroon ng mga youth ministers, nagkaroon ng counselors that specialize in teens. 100 years ago, such things didn't exist. Okay? So what we have created in the last century is a significant portion of society that has an enormous expectation of number one, leisure. Ano ang leisure? They have too much time in their hands. Di ba? Number two, they have freedom. They can do whatever they want, whenever they want to do it. Okay? Number three, they have buying power. They have money to spend, which they themselves did not make. Okay, saan galing? Baon, from lolo, lola, di ba? Yun. But, without the corresponding checks and balances of, number one, accountability, responsibility, and most importantly, productivity. Di ba? Gastos ng gastos, wala namang hanap buhay. Di ba? Okay. Teens today want money. They want to spend it however they want. But they themselves don't produce anything. Di ba? Pero iba rin yun syempre doon sa teenager na nagtatrabaho, tapos mag-overtime, tapos bibili siya ng bagong relo, ng bagong cellphone. Okay yun. Dahil pinaghirapan niya yun, galing yun sa sarili niyang pawis. Pero para magpabili ka ng tablet o ng iPhone, wala ka namang hanap buhay, hindi po dapat. Pero ngayon, ganun ang mga kabataan, kung napapansin niyo po, wala na yatang bata ngayon na walang iPad or device, e-gadget, di ba? Today, parents have 6 to 10 years of expensive parental maintenance with little return in productivity. Okay? 6 to 10 years mo yan pagbibigyan sa mga luho niya. Diba? So, suportahan mo yan, bigyan mo yan ng allowance, pag-aralin mo yan, but no productivity, no return, di ba? In productivity. Walang balik, di ba? But hindi naman ganito noon. Children of the early 20th century, sa generation ni na Papa yun eh, diba? Or generation namin yun, laki namin. Hindi pa po ako ganun ka-advanced. No? Children of the 20th century spent their time integrated into the family as junior partners, di ba? Junior partners in what? In helping to maintain the home, di ba? Not maintaining their wardrobe or not maintaining their video games, but their home, di ba? Before, teens worked after school or on vacation so that they can give additional income para dun sa panggastos sa bahay. Di ba? Yung income nila, binibigay nila sa mga magulang nila at hindi masama yung loob nila. Nagbibigay lang sila. Bakit? Kasi yung mga kaibigan nila, ganun din ginagawa eh. Di ba? Before, it was a norm na magtatrabaho ka, magko-contribute ka, bibilihin mo yung pagkain, nakakainin mo rin naman yun. Di ba? Ganun noon. Sons learned the trade of their fathers, kung nasa anong business man yan, or kung nasa farming yan, they learned farming, they learned carpentry, di ba? Naalala ko, and then daughters learned homemaking skills from their mothers. Ano homemaking? Magluto, maglaba, di ba? Mga ganyan. Naalala ko pa si Papa noon, nung bata siya, nakwento niya sa akin, siya yung taga-katay ng baboy. Di ba? Kasi si Mamang, yung lola ko, nagbebenta siya ng mga karne. So, yung kapatid niya, tsaka siya yung taga-katay, no? Tapos, si Mamang yung nag-mentor sa kanya kasi maaga siya na ulila sa father niya. So, may tumayo pa rin na mag-mentor sa kanya. Yun nga, si Mamang. And I think Mamang lived, ilang taon si Mamang? 94 years old. Sipin mo, ang diet niya, baboy, tsaka karne. 94 years old. Oh. So, hindi totoo yung crispy pata, nakakamatay yan. Oh, but don't take my word for it, syempre. Pero ang sinasabi ko lang, di ba, si Mamang, wala namang kinakain yan, kundi dinuguan, lechon, di ba? Adobo. Pagpupunta ako sa kanila, ang unang sasabihin yan, kumain ka na ba? Kahit, opo.
Sumasagot ka pa lang, pinaghahandaan ka na ng, ng pinggan na may lechon, tapos may, may sinigang na nanginginig pa yung taba, di ba? So, hindi po totoo. Charles, hindi totoo yun. Kaya, napapagalitan ako ni Andrea. Okay. So, ayan. Makinig tayo sa doktor natin. Okay. Ay, meron pa si Papa, naalala ko nung nagtatrabaho siya sa Meralco, no? Nagbebenta yan ng mga tools. Oh, pero wala naman niyang puhunan. Pero meron kasi siyang kaibigan na Chinese na pinapaano siya, laway lang at saka tiwala ang puhunan. Diba? So, pagka responsable tayo and we are true to our word, magkakatiwalaan tayo ng mga tao, di ba? So, kailangan maging ganyan tayo. But today, sons don't even know how to hold a hammer. Di ba? Hindi marunong mag-mekaniko, hindi marunong magkalas ng mga dyan. Di ba? And daughters don't even know how to cook. Hindi marunong maglaba. Di ba? Hindi marunong magtiklop ng pinag-anuhan. Ganyan ang karamihan. Hindi ko sinasabing lahat, di ba? Pero sinasabi ko, most of them are like that na. Di ba? So yan ang nagiging problema natin dahil sa teen culture nga, hindi na nila yan na-develop. Di ba? According to Rosemond, with the change to teen culture, we have created a generation of young people who are emotional toddlers. Okay. Emotional toddlers daw sila. What are emotional toddlers? This generation, emotional toddlers are a generation who is irresponsible. Number 2, narcissistic. Alam niyo ba kung ano ibig sabihin ng narcissistic? Self-centered. Diba? People obsessed, they are people who are obsessed with themselves. People who have a high sense of self-importance. They need and seek too much attention and want people to admire them. Okay? And number 3, they are oblivious to risk. Diba? Sila yung kung ano-anong ginagawa ng mga extreme. Ang reason lang nila, why not? Ganun lang. Kung baga yung i-disregard nila yung buhay nila, ganun-ganun lang. Samantalang ikaw na magulang, nung baby yan, hindi mo mapadapuan ng lamok yan. Tapos, 2 years old, kung ano yung gusto niya, mga magagandang damit. Tapos ngayon, ganun lang na i-disregard niya yung buhay niya. Gagawin ko to kahit risky kasi why not? 'Di ba? So ganun ang to give you an example, meron po akong nahanap na video doon sa YouTube. Kasi nagfe-Facebook ako isang beses. IG pala, IG. Nag-IG ako isang beses. Pero I came across with this video na I think it is connected dito sa tinuturo natin 'yan. Jel, pwede ba nating i-show 'yun? Yan. Wanted me to get straight with your mom. I want my mom to understand that I can't live off of $1,000 a month, and I grew up on a certain lifestyle. She can't just take that away from me immediately. If someone took her lifestyle away from her, she wouldn't like that. And I grew up on it. It's all I ever know. I can't deal with this. And so I came to you for help. Okay, so you want me to get her to do what? What would be the home run for you? I need her to understand that I need at least $2,500 a month. She works all the time. She doesn't do anything for me. She doesn't drive me anywhere. And so other people would have their moms drive them places, buy them food, make them food, but I have to do everything myself. And I need the funds for that. So do you do that? When you have the money, are you in there in the kitchen frying up stuff and mixing up batter? No, I'm buying food. So you eat out a lot? Yeah. Yeah. I make food at home, but then I get bored. I don't like cooking because it just makes a huge mess, and then my mom gets mad at me. And I don't like cleaning up the huge mess and doing the dishes. And then I just don't like eating at home because it's the same boring food. You say she's not there for you. How do you get to school every day? I do online school. I don't go to school. You don't go to school? I don't go to public school for other reasons. Why not? I just got traumatized. I can't get into that right now, but You got traumatized? yes. Part of it is why she couldn't keep up with the lifestyle with the other kids in Beverly Hills. There's other reasons. I'm not just being a brat about that. But you don't go to school, do you? So you I do online school. Yeah. How's she doing? She's doing okay.
I had to push her a little bit to get some of those grades up, but when she wants to focus on something, she's doing good. Yeah, and I like it because I can like actually focus on it because I also was behind like in public school. I was really behind because it would go so fast, and so now I can actually take my time. So that's nice. And I don't have the pressure that I had at school and everything. Yeah, so you want a G-Wagon for your 16th birthday? I need my G-Wagon. There's no question. I need it. There's no question? Yeah. You need that? Yeah. My mom's buying a Bentley for herself. Why can't I get a G-Wagon? Why do you need a G-Wagon? I really want the G-Wagon. Well, I understand you want it, but why do you said, I need the G-Wagon. Why do you need I a G-Wagon? really like the way it looks. I've wanted one for over 2 years now. Every time I see them, you see so many of them near my house, and every time I see one, I'm in awe. I love them. The interior is so nice, and there's no blind spots at all. Like, it's so big and open. There's so much trunk space. It's amazing. And they look so nice inside. When you're inside, when you see the interior, the exterior doesn't even matter at all. It's just amazing. And I really want a nice car. She wants to give me a Mercedes C-Class. I will accept that car. No, I would. I started with a Honda or a Toyota, and then listen, barely get. I will be happy with that car, but the thing is, I want my G-Wagon. I want my G-Wagon! Really? A C-Class? But we started with a Honda, a Toyota. I started with a Toyota. Absolutely not. I will not be driving anything that can be considered an Uber X. A what? An Uber X. An Uber X? Yes, we're going Uber Lux and above. My car doesn't cost $231,000. Why not? I mean, why doesn't it? That just seems like an exorbitant amount to spend on a car. It just seemed foolish to me. I just wouldn't spend that on a car. Well, I want to. We're talking about me here. Yeah, This is my show. Aha. We're talking about me here, di ba? O ano pong nakita niyo doon? Di ba? Malungkot pa siya sa Mercedes C-Class eh. Di ba? Ayaw mag-drive ng Honda kasi pang Uber daw. Di ba? Para bang, ngayon, ano pong napansin niyo sa kanya, di ba? Masyadong self lang, di ba? Tinatanong ni Dr. Phil, why do you need it? Ang sagot niya, laging want. Hindi naman need, want lang. Kasi gusto lang niya. Di ba? Tapos, nag-aaral siya, hindi naman siya makakope up sa public school, kaya nag-online. Bakit? Kasi na-traumatized daw siya. Ganyan yung mga emotional toddlers. Sabi ni Kobe Bryant, soft. Masyadong soft, di ba? Yung bang wala silang resilience. Alam nyo ba yung resilience? Yung hindi man sila ng konting hirap. Hindi nila kayang itiisin yan. Pagka nahirapan sila ng konti, exit na. Di ba? So, napapansin ko yan So, syempre, bilang mga magulang, ayaw natin ang mga anak natin, when they reach the teen years, maging ganyan sila. Amen ba? Kasi, yun yung tinatawag na expensive parental maintenance eh. Ang gusto niyang sasakyan, yung G-Wagon na Mercedes, na sinabi ni Dr. Phil, why do you need a $230,000 car? Magkano yung $230,000? 10 million yun. Kasi daw ang reason niya, bakit yung mama ko naman, bumili siya ng 20 niya. Why can't I have my G-Wagon? Diba? Napaka-privilege, no? Diba? I know, this is very exaggerated na. And alam ko hindi naman ganyan, pero somehow, parang ganyan din yung pattern ngayon eh. Pagka ganyan na mag-isip ang isang bata. Kaya, ang ginagawa natin ngayon pa lang, ina-arrest na natin yan. Ituturo na natin sa mga parents kung paano nila ipoporma yung bata para hindi tayo maging ganyan po. No? Amen. Now, sa nakita natin, I'm telling you today that, without serious parental intervention, this is how today's society will make them. Okay? With how things are going right now in this society, children need serious parental intervention.
Di ba? Why? Because modern society is not a good partner when it comes to raising Christian children. True po yan, tama? That is our problem. Kahit na anong gusto mong yung anak mo, ituwid siya, dahil he or she lives in this society, mahirap. Di ba? Kasi, imagine, yung anak mo, laking Sunday school yan, di ba? Laking Sunday school yan, tapos lagi mo yan pinapaalalahanan. Pero ang problema, pagdating niya sa school, yung values niya hindi na-confirm hindi na-align. Dati, kung ano yung sinabi ng magulang mo na ganito, ganyan, ganyan, pagdating mo sa school, ganun na ganun din yung sinasabi ng teacher mo. Aligned sila. Kahit hindi pa sila nag-meet, aligned sila. Pwera na lang yun dun sa mga bata na laging pinapapunta yung magulang sa office. Align na talaga sila nung teacher, no? Pero ang sinasabi ko, noon aligned ang values sa bahay sa values sa eskwelahan. 'Di ba? Our society promotes the environment that makes Christian parenting difficult. 'Di ba? For example, we live in a climate of moral relativism. Ano ba yung moral relativism? Diba? Mga bagay na bawal noon or hindi natatanggap ng society, ngayon ay okay na lang. Dating bad, ngayon, neutral na lang, di ba? For example, dati, ano ba ang impression natin sa dalagang Pilipina? Di ba? Pag sinabi mong dalagang Pilipina, modest yan, di ba? Mahinhin. Di ba? And reserved siya and very poised. Di ba? Ngayon, ano na ang dalagang Pilipina? Loud. Ano ba? Napakaigsi manamit, di ba? Tapos yung mga damit niya, see-through lahat. Ang dami mong nakikitang balat, nakakaumay. Di ba? Nakakaumay. Kitang-kita mo na yung kaluluwa, di ba? Ganun ang dalagang Pilipina ngayon. Ano pa? Yung mga live-in, okay na yan. Ngayon, neutral na lang yan. Kailangan, syempre, makilala ko muna yung partner ko bago sa pakasalan. Di ba? Ano pa? Yung mga gay union. Ano na rin yan? Parang tinatanggap na ng society natin yan ngayon. Dati, pagka kinausap mo yung mga matatanda dyan, talagang parang, masama talaga yan, di ba? Di mo ba nabasa yung sa Sodom and Gomorrah? Yung ganun, di ba? Tapos meron pa, ewan ko na may trending ngayon na yung yung may gay na yung nagdamit siya na parang si Jesus Christ. 'Di ba? Nakita niyo ba 'yon? Na syempre na trending siya, di syempre ang daming nag-o-oppress sa kanya, ang daming nagbubully ngayon sa kanya sa social media. Tapos nakuhanan siya ng statement, sabi niya, they're trying to weaponize the Bible against the LGBT community. They're trying to weaponize the Bible daw. Ganun. Na para kontrahin yung gusto nilang mangyari. Nakakalimutan na natin na God is love. Wala sila sa context eh. 'Di ba? Hindi nila alam eh. 'Di ba? Akala nasasaktan sila pag sinasabihan sila ng verses. Kaya sinasabi nila, wini-weaponize yung Bible. Hindi nila matanggap na yun yung nakalagay sa Bible, 'di ba? Ako naniniwala ako, mga gay people, very bright yan. Sino dito nakamit na ng gay na bobo? well, wala namang taong bobo, no? Pero sinasabi ko, sino dito kasi yung mga gay, napaka-extroverted niyan na, actually, pagka meron kayong barkada na ganyan, siya yung parang, yung life of the crowd, di ba? Kasi yung mga jokes niya, napaka-witty. Ang talino niya. Pero bakit yung simple na konsepto na yon na, man and man cannot be joined together. Hindi nila magets. Kasi sa utak nila, gina-justify nila Gina-justify nila yon Pero hindi nga pwede, di ba? Kaya we want, kahit ano pang hingin nila, we want equality, ganyan. Wala silang when in reality, they want special treatment, di ba? Pero wala silang makukuhang ganyan dahil actually, palagay ko, feeling ko lang kaya ginagawa nila yung mga parade na yan, para magkasama-sama sila na para bang tanggapin nyo kung ano kami. Di ba? Tanggapin nyo to. Pero as Christian parents,
Hindi natin matatanggap yun because it is against our values. Di ba? Alala ko yung doon sa Pandeselo, yung may gustong mag-celebrate doon ng gay union. O si Sister Mako, tsaka si Brother Robert, talagang tinayuan nila yung stand nila na hindi po namin sinusuportahan yung ganyang klaseng celebration dito. O, di anong nangyari? Di binubuli-buli sila nung doon sa chat. O, sabi ko, sa isip ko, mahalaga tinayuan talaga. Pag pumunta sila doon para kumain, okay. Gay sila. Di kumain kayo doon. Pero para suportahan ng establishment yung gay union, ibang usapan na yan. Di ba, bro? Ibang usapan na yan. So, dapat hindi tayo magko-compromise as Christians. Di ba? Kung ano yung katanggap-tanggap sa society na yon, if it's against our values, we should stand up to it. Amen ba? Don't compromise. Amen? Amen. Okay. Masyado ako na carried away doon. Ano ba? Moral relativism. Ayan. Today, kids share sexually suggestive or explicit pictures of themselves in social media. Usong-uso po. Things like that are uploaded now. Diba? Mas sexy ka, mas marami kang likes. Mabibigyan kita ng star. Diba? May mga ganyan pa. Kumbaga parang yung society ngayon, parang yes, ang galing mo, ginagawa mo yan, ituloy mo lang yan. Diba? Paano kung meron kang inaalagaan mo yung anak mo na maging mahinhin, maging modest, di ba? Tapos ganyan, lalaki siya sa ganyang klaseng society. Mahirap talaga. Amen? Ano pa? Weekend discipline. Dati, pag may ginawang masama ang bata, pinapalo yan. Di ba? Dinidisiplina yan. Ngayon, hindi mo na mapalo. Kasi pag pinalo mo, ipapatulfo ka niyan. Di ba? I-report ka niyan sa police. O sa Amerika, ina 911 ka, di ba? Dahil dinidisiplina mo. Ngayon nga, nakakarinig pa ako ng mga storya noon na pinapalo ng tingting, isinasako, si mama, kinakalbo. Alala ko. Nagtago pa sila sa puno. Ang tagal na lang nakatago doon, mahigit ilang oras, 3 oras na, bumaba rin. O pagbaba, kinalbo. Kasi naglaro sa bukid Naglaro sa bukid, nagpagabi doon. Ngayon, hinahanap, kinalbo. Ayan. Ngayon, weekend discipline. Ano nangyayari sa mga bata ngayon? Nagiging naisinasama sa mga sindikato. Kasi wala nga nagdisiplina sa kanila. Ano ginagawa? Tinuturuan mag-snatch. Tinuturuan mag-akyat ng bahay. Di ba? Akyat bahay para magnakaw. Di ba? And meron pa yung mga bata dun sa EDSA, yung nagbabato lang, binabato yung mga dumadaan na sasakyan. Ewan ko kung anong nakukuha nila yun, para mabasag lang yung windshield mo. Di ba? Ganun yung mga bata pag hindi natin na-control, pag hindi nabigyan ng disiplina. No? They will cause chaos. Amen? Number 3, overheated materialism. Parents could no longer keep up with their children wanting to buy stuff that the media suggests. Yung mga nakikita nila sa Facebook, sa YouTube, ay, ang ganda, may nakita na, nagpapabili na naman. Isang beses, ay nako, yung anak kong pangalawa, yung pogi. Nako, ang hilig na, dati ang pinagkakaabalan lang niya, Facebook, ngayon Lazada na. Papa, when is 7-7? Bakit? Wala lang. Aba, isang araw may nag-doorbell. Lazada. Para kanino po? Gab Talatad. Di tinabi ko, Gab, para sa'yo. Hinihintay, nung binigay ko na sa kanya, nung kinuha na niya, parang tinatago pa niya sa akin. Sabi ganun. Ano yan? Nothing. Di, buksan mo. Aba, pagbukas, pellet gun. Bumili ng pellet gun. So, ganyan na sila ngayon. Marunong na maglasada. Minsan, galing sa training, gusto nang umuwi. Uwi na tayo. Bakit? May Lazada ako. O, di ba, mga bata, ganun ba kayo? Aminin mo. Ayan. So raising Christian children now in this climate,
is very difficult, no? So as parents, we have to be vigilant, no? We really have to discipline them. Why? Because we as parents, we don't want them to be, number one, secretive or uncommunicative. Diba? Gusto natin, alam natin kung ano yung tumatakbo sa isip nila. Ayaw natin na maging masikreto sila at hindi sila nagsasabi ng problema. Malay mo, napapahamak na pala sila, di ba? Tinatago-tago lang nila, nagko-confide sila dun sa mga friends nila na wala rin namang magandang advice na maibibigay. Amen? So we don't want them to be like that. We don't want them to be argumentative and defiant. Ano yun? Masyadong palasagot. Di ba? Nangangatwiran. Ayaw natin ng ganyan. Dati, noong panahon namin ni Namik, pagka sumagot ka, palo ka kaagad. Di ba? So we don't want that. Gusto lang nila gawin kahit pinagbabawalan mo, di ba? Hindi na sumusunod. Mga suwail, di ba? We don't want them to be like that. And napapasama sila sa mga maling barkada, di natin alam baka yung barkada na yan, gumagamit yan, or kung anong, baka mamaya yung barkada na yan is very sexually active, di ba? Mapapahamak pa yung mga, lalo na kung yung anak mo, napakagandang lalaki, di ba? Or napakagandang babae. Naku, gusto mong i-protect sila, di ba? Ayaw mo silang mapunta sa mga barkada na gumagawa ng mga ganyan. Ayaw mo silang maging addict, ayaw mo silang maging alcoholic, ayaw mo silang maglayas. You don't want them to go, di ba? We don't want them to harm themselves, magkaroon ng mga suicidal tendencies. Di ba? And we don't want them to become depressed and take foolish risks. What we want to develop in them while they are still young is a parenting model that will eventually produce two things, okay? When they become teenagers. Ano po yun? Number one, we want them to develop their character in such a way that they will take responsible control of their lives as teenagers. Not when they are all grown up or are married already and they already left their home, but we want them to be able to do that while they're still teenagers. Diba? Number two, we want to develop them to make self-protective decisions rather than self-destructive. Diba? Decisions as teenagers. Yung self-destructive, alam nyo na yun, yung mga gumagamit ng mga drugs, no? Tsaka mag-suicide, naglalaslas, di ba? Dahil na heartbroken siya, maglalaslas siya, ilalive pa niya. Ginagawa yan, di ba? Nakita na ba kayo ng ganyan? Okay lang sana kung yung meron akong napanood, yung naliligo lang, tapos umiiyak, di ba? Pero yung naglalaslas, naliligo, tapos umiiyak, nagpapadrama siya, no? Pero yung naglalaslas, those are self-destructive, decisions, no? Na ginagawa ng, ayaw natin sila maging ganun. Di ba? Yan ang gusto ng mga magulang para sa mga anak nila. Pero, if you already have teenagers and they have not developed any of this, then, you are already too late. Okay? Why? Because the work to develop these two qualities in your teenager begins long before they are teens. Okay? So, yun ang hopefully ma-discuss natin ngayon, no? Yung kanina pala, puro mga introduction. Ito yung introduction talaga dun sa the real thing, no? Sige. Ang haba ng introduction ni Brother Chris, Okay. Here are the three basic stages, no, that children go through from birth or from infancy to adulthood. How we as parents, how we parent them in the first two stages will have an impact of what kind of teenagers they become. Okay, next slide po. Yan, basic child development. Ang stage 1 pala is infancy to early toddler. So that is 0 to 2 years old. Okay, sa stage 1, during the first 2 years of life, the child is treated like he or she is the center of the universe. Okay? Lahat tayo sunod-sunuran kay baby. Ang cute-cute. Di ba? Ang cute-cute niyan.
The parents are there to serve him or to serve her. And quickly. Dapat agad-agad. Diba? Kung gusto ko na ito, bigay ka agad ng magulang. This is normal naman for a child. Why? Because he needs caring. He needs caring and he cannot help himself. For example, yung feeding, changing the diaper, or putting him to sleep. But, at 2 years old, early toddler years, the parents should begin to shift roles from caretaker to authority figure. Okay? Pagpatong ng kung sa infancy, nasusunod yung mga bata, kailangan pagdating nila ng 2 years old, meron ka nang ini-introduce ka ng some kind of what? Authority sa kanila. And this is when parents begin to teach right from wrong. Okay? Ito yung stage na tinuturuan na dinidisiplina natin sila ng paulit-ulit hanggang sa nabibigay ka na sa sarili mong boses, di ba? Kasi lagi mo silang, wag mong gawin yan, wag mong gawin to, di ba? Tulog ka na, kumain ka na. Paulit. Yan yung stage na yan. But this is the stage, this should be the stage where he is no longer the center of the universe. But it should shift from him to the parent now because the parent now becomes the center of his universe. Okay? From 2 years onward, we must make our child understand that we, his parents, are in charge. Okay? Para sa mga wala pang anak, parang madali lang yan, di ba? Pero sa totoo lang, napakahirap po. Okay? Coming from me, I have 3 boys. Mahirap po talaga. Kasi pagka baby po yan, naku, lalo na yung bunso. Hindi mo naman maano yan kasi ang cute. Di ba? Palagay ko nga, ang reason kung ba't kaya yung si God ginawa yung baby cute. Kasi kung yung baby pinanganak na ganyan na yung mukha, kung ano yung mukha ko ngayon, yung baby pa lang. Baby pa lang nahambalo sa pero dahil cute pa siya, di ba? Sige, magbibigyan kita. Magiging mas patient ako sa'yo. Pero ang sinasabi ko lang, di ba? Yung mga years na yan, yung mahirap. Yung 2 years old. Di ba? Bakit? Kasi yung bata, dahil siya yung, nung infant siya yung center, kailangan mo siyang i-force papalabas dun. Kailangan, hindi na siya yung center. Ikaw na yung center. Diba? Kumbaga, ikaw na yung masusunod, yung may authority ka na. And you need to do that. You need to work on it. Why? Because he won't go. Hindi siya aalis doon by himself. Kasi gusto niya yun eh. Gusto ko ako masusunod eh. Diba? So, kailangan mo siyang i-force. And sad to say, dito, madaming parents ang nagfe-fail dito. O bakit? Kaya na yan, sa daycare na lang yan. O, padala na lang natin yan sa daycare. O, tapos, minsan, ay, sarap, magre-report na ako sa trabaho ko. I love my job. Yeah, pero gusto mo nang mag-resign. Pero ang totoo, ang sinasabi nila, gusto ko na lang dito sa trabaho kaysa doon sa bahay para turuan ko yung makulit kong anak. Or bahala na yung yaya dyan, di ba? Bahala na si lolo or si lola dyan. Di ba? O anong mangyayari pag uwi mo sa bahay? Hindi ka na nakita na authority figure. Hindi ka na sinusunod. Sino na lang sinusunod? Si lolo, si lola, si yaya. Di ba? Ano po yan? Ganyan na po ngayon. Di ba? So yun. The result of this is a child who is self-centered, a child who is selfish and undisciplined, and antisocial. Yun ang magiging problema pag hindi natin sila na-train sa ganong edad. Okay? Tignan po natin tong next picture na to. Ano pang napapansin nyo dyan? Di ba? Brick wall yan. Na mayroong mga no, no, no. Di ba? Itong brick wall na to, it represents, this is the stage of parenting when we deal with our children through this transition. Ang pagpapalaki ng 2 years old is physically exhausting and it seems like it is never ending, di ba? It is like laying a brick wall.
Pero mga parents, ito ang tatandaan nyo. Every disciplinary action and repetition of the rules is like laying a single brick. Diba? Naglilay ka ng single brick. Eventually, the 10,000 bricks that you carefully lay forms a solid wall. A solid brick wall that cannot be easily taken down. Di mo yan basta-basta magigiba. Diba? Yan yung gusto natin. And a wall that can take pressure. So yung anak mo magkakaroon ng resilience, hindi yan basta-basta susuko. And a wall that you can build on. Amen? If we persevere in the task of training our children during this period, and during this period of our child's life, then he is ready for the next stage of development. Okay. Hopefully, itong next stage of development, no, mas madali-dali na to. No? So, stage 2 tayo. Ito, mas madali na. The goal here is to basic child development, stage 2, from early to middle childhood. That is 3 to 11 years old. Ang goal natin dito is socialization. Okay? The goal here is to properly socialize your children so that they will be able to interact with others outside the family circle. Yan na this is where we teach our child to have good manners, right conduct, no? Tinuturuan natin sila ng maging magalang. We teach our children to be courteous, to be polite, and treat others kindly. Okay, mind you, parents, sa bahay po itinuturo yan. Diba? Hindi po yan sa school tinuturo. Ang magulang ang magtuturo ng good manners and right conduct, yung pagiging polite. Diba? Kaya pagka yung mga magulang na narinig ko, ba't ka ganyan sumagot? Ganyan ba tinuturo sa school? Hindi po sa school tinuturo yung good manners. Sa bahay po yan. Amen ba? We as parents, we have to persevere in training them to be like that. Amen? During infancy and early toddlerhood, parents are responsible mostly to their children. Now, during early and middle childhood, parents are responsible to both their children and the rest of us, which means the people surrounding us. Amen ba? Okay, by the time our child enters adolescence, he or she have learned these following principles. Number 1, you are responsible. First principle, the child is responsible for the choices he makes. Diba? When God created us, He has given us free will. Okay? And the exercise of that free will determine what will happen to you. Diba? As parents, we need to reinforce that idea to our children that their behavior is due to their own choices. Parang sinabi ko kanina. Diba? Yung behavior mo, buo yan, doon sa past choices na ginawa mo. And not due to external elements. Kunyari, kaya ganyan yan kasi namana yan niya sa papa niya. Ganon din yung papa niya. Babaero din. Or mahilig din uminom ng alak. Diba? Hindi yun. Ang reason kung bakit ganyan siya ngayon is because of the choices he made noon. Amen? Children, they need to take ownership of the decisions they make. Diba? Parang naalala ko, i-share ko sa inyo, si Miggy kasi, tsaka si Gabi, yan yung mas laging magkalaro kaysa si kuya niya kasi si Carlos, masyado nang malayo yung gap, no? So si Miggy, isang beses tumawag sa akin. Sabi niya, Papa, Kuya Gabi is not sharing his chocolate. Susumbong. Umiiyak. Bakit? Parang gano'n. I don't know, you just don't wanna share. Parang gumagano. Alam naman yung mga bata, di ba? I want to talk to Gabi, sabi ko. Tapos sabi naman, Papa, meron naman kaming chocolate. Inubos niya na yun sa kanya. Inubos niya na yung chocolate niya. Sabi gano'n. Gusto ko man sabihin sa anak ko na bigyan mo naman si Miggy kasi meron ka pa naman. Hindi mo dapat, ngayon nare-realize ko, hindi natin dapat gawin. Because Miggy decided to finish all his chocolate. Diba? By himself.
both of you have equal amounts of chocolate, yung sa'yo, inubos mo na eh. Tapos, magsusumbong ka sa akin na ayaw kang bigyan ng kapatid mong si Gab-Gab. Natural, inubos mo na nga yun sa'yo. O di sabi ko, sige Gab, wag mo na lang pakita kay Miggy para hindi na maalala. Mamaya, tumawag na naman si Miggy. Umiyak. Why? Kasi nagsusumbong daw ako, sabi ni Gab-Gab, sumbongero daw ako. Sabi ko sa kanya, sumbongero ka naman talaga. Sige, pag uwi, binilang ko na ng chocolate. So, ganun, no? Kailangan, bayaan natin na matuto yung mga anak natin doon sa choices na ginawa nila. Di ba? Wag nating i-cover yon para sa kanila kasi hindi nila makukuha yung lesson doon eh. Nakuha nyo ba? Sasabihin ni Blanca sa akin, kawawa naman yung feelings niya, ma-hurt. Kawawa naman yung anak mo. Bayaan mo yung feelings niya, di ba? Ang mahalaga, ma-establish natin yung lesson dun sa ginawa niya. Amen? Amen. Okay, next. Bad choices. If you make bad choices, then bad things will happen. Okay? Not always right away. Minsan yung consequence niya is not right away, but sooner or later. Okay? Meron na naman ako example. Ganito na naman. Si Miggy ulit. And si Miggy, meron niyang Switch. Yung Nintendo Switch, di ba? Yung laruan niya. Lagi ko yan pinapagalitan kung saan-saan ko nakikita yung Switch niya. Nasa sahig, nasa ibabaw ng lababo, minsan nasa ref pa. Anong ginagawa ng Switch mo sa ref? Oh, I forgot. Siguro, kumuha siya ng gatas or tapos nilapag niya yung Hanap kami ng Switch na nasa ref. Diba? Di nakuha ko. Sabi ko sa anak ko, anak, you need to start taking care of your stuff. Kasi yan, mahal-mahal niyan. Diba? Binigay natin sa iyan nung ganito ka. Yes, Papa. And kasi pag nalobat na, ayaw niya na, iniiwanan. Pag nalobat na, i-charge mo na. Parang gano'n. Di napapansin ko, ganun pa rin siya. Kung saan-saan lang niya. Isang beses, hinahanap namin yung Switch na hindi na talaga namin mahanap. Sabi ko, dinala mo ba sa football, ganyan, training? Wala daw. Hanggang sa isang beses, nakalimutan na nga namin yun. Parang inisip ko, wala na yun. Ibali sa Christmas, bilihan ko na lang o sa birthday niya. Di isang beses, nanood ako ng Netflix. Doon kasi doon sa aming theater room, may merong recliner doon. Pagka upo ko hanggang, sarap pa ng upo ko eh. Meron pa akong snacks. Pagka-recline ko na ganun, may narinig ako, parang may nabasag. Sabi ko, naku, ano yun? Tinignan ko doon sa ilalim ng sofa, nandun yung switch niya. Basag yung LCD. Basag, sabi ko, naku. Nandun din siya. What's that, Papa? Ang sarap tirisin eh. Look at your switch, what happened? Ako, nung nakita niya, iyak siya ng iyak talaga. Iyak ng iyak. What happened to my switch? Sabi ganun. O di sinabi ko sa kanya, ngayon, alam mo na. Sabi ko ganun. Gusto ko man siyang i-comfort. Sabi ko, ang tamang paraan is, gusto mo man siyang promise, bibilihan na lang kita. Wag mong gagawin. Bakit? Kasi, let him suffer the consequences of his choices. Diba? Pinili mong gawin yan eh. Pinili mong hindi sumunod sa akin. Di mag-suffer ka. Ngayon, naglalaro siya ng switch na basag yung LCD. Diba? Saka na, pagka sa birthday mo. Pero pagka kunyari, meron ka naman pagkukulang. Kunyari, ikaw naman, sige, promise ko sa inyo, dadalhin ko kayo dun sa playground, ganyan eh. Pero hindi mo sila nadala dahil umulan or siguro may ginawa ka sa office na hindi mo na yun, you can make up for that. Kasi yun naman ay yung pagkukulang mo. Pero pagka pagkukulang ng bata yan, bayaan mo siya dyan. Amen ba? We as parents should not cover for our children's losses brought about by their bad decisions. Remember that we are trying to instill these principles to them. Isipin mo, kung lagi mo na lang isyo-shoulder lahat ng losses na pinaggagawa na, ano lang mangyayari? Paano pag lumaki na yan? Hindi na lang yung switch. Ang pinag-uusapan dito, yung kotse na dinadrive na nila.
Okay, kung irresponsible sila dyan, saan nila dalhin? Ibangga nila, ilaglag nila sa dagat, di ba? Mas mahal yun. Kaya wag na nating paabutin doon. Amen? Number 3. Oras na. 10:30 na. Good choices produces good results, but not all the time. Okay, most of the time, but not all the time. Unfortunately, in school, they teach us that when you do something good, you deserve something good in return or a reward. Di ba? But the world does not work that way. Di ba? And pag hindi natin i-correct yung ganyang thinking sa mga anak natin, sila yung bandang huli kawawa. Di ba? Meron yung isang beses, si Gabi, anak, hugasan mo na yung pinagkainan mo. Di silang dalawa ni Mickey, hugas siya. Tapos sabi, Papa, can I have this or can I have extra time for playing? Ganun. Why? Because I cleaned the dishes. Parang ganun. Sabi ko sa kanya, no, you don't get extra time for cleaning the dishes. Responsibilidad mo yan eh. Parang ganun. Diba? Yan talaga yung ano mo eh. Yan talaga yung ano mo sa bahay eh. Assignment mo sa bahay eh. Diba? Yung mga parents, pag ang bata gumawa ng something good, wag tayo basta-basta magre-reward. Unang-una, doing good should be an expectation from them. Di ba? The true reward for doing the right thing is the knowledge that you've done the right thing. Okay? Yan dapat ang maintindihan ng mga anak natin. And as Christians, they should understand that a nature of a Christian person is doing the right thing. Di ba? Doing the right thing is an extension of who we are in Christ. Okay? To always choose to do good even when the others are not good to us. Amen? Kasi nandun tayo sa mundo na yun eh. Ang mga tao, basta makakaisa, isahan ka eh. Pag nakita na yung isang bagay, unattended, kukunin yan eh. Diba? Nandun ka sa lugar na ganun. Pero as Christians, dapat hindi tayo ganun. Dapat iba ka. Kasi nga, yung pagiging good mo, it's just an extension of who you are in Christ. You have to be naturally good to others. Kaya nga, pagka meron kang kaibigan na parang, itong kaibigan ko nito parang ang gaan-gaan kasama, kumbaga, walang ka stress-stress, o kumbaga, parang iba yung countenance niya, iba yung aura niya, di ba? Makikita yan sa aura mo, pagka talagang Kristiyano ka, di ba? Mag-emanate yan sa'yo eh. Di ba? Mag-aano yan sa'yo na ganitong tao siya. Kasi meron siyang Jesus sa puso niya eh. Kaya ganyan siya. Hindi siya hassle, hindi siya mabigat kasama. Tutulungan ka kung kailangan mo, di ba? Kung ano yung maibigay niya sa'yo, maipakita niyang kindness. He's not holding back. Kasi Christian ka eh. Di ba? Naramdaman mo yung pagmamahal sa'yo ng Panginoon eh. Yun yung gusto mong ilabas, di ba? Hindi ka na nga mag-e-effort eh. Lalabas na lang sa'yo yun. Amen? Doing good is a function of our new life in Jesus. And it is not a bargaining tool to gain favor. Tandaan po natin yan. Amen po ba? Okay. So, patapos na po ako, no? Ito na po yung last slide ko. We want our children to lead themselves. We want them to be responsible for their own lives. And number 2, we want them to take ownership of the decisions and the choices they make. And also learn from those lessons that these choices teach them. Number 3, faith is their motivation for doing good. Okay? Yung Jesus sa puso nila is their motivation for doing good. And they should learn to accept that the world is not always fair. Yun ang gusto nating ituro sa mga anak natin. But God, who is the God of justice, will do justice. Amen. Gusto kong i-illustrate yung relationship natin sa mga children natin as parang saranggola. Okay? Pag yung saranggola hindi pa siya masyadong nakakalipad, hindi mo muna siya lalargahan ng tali. Diba? So, pagka nakakuha na siya ng hangin, medyo tumataas na siya, nakikita mo, uy, okay na. Steady na siya, stable na siya. Nilalargahan mo na siya ng tali. Diba?
Unti-unti, binibigay mo na sa kanya. Ibig sabihin ng rope na yan, parang representation na yes, you can do anything you want. Because ultimately, you want them to be completely independent of you. Yun ang gusto mo mangyari sa mga anak mo. Do what you want, di ba? Pero, pag nakikita ko na hindi mo pa kayang i-manage yung rope na binibigay ko sa'yo, na minsan, umiikot ka pa, gumaganon, or nalalaglag ka pa hindi kita pwedeng bigyan ng rope. Kailangan muna kitang hilahin. Di ba? Pero hanggang sa nakikita ko na stable na siya, he can make sound decisions every time, hindi na siya basta-basta na-impluensya ng mga barkada niya, ng pag-inom, nilalargahan mo na siya. Hanggang sa napakataas na niya, pwede mo na siyang pakawalan. Magiging na siyang airplane. So, yun lang po. Tayo po tayo. Let's pray.